Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, barko ng China dumikit sa kampo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Residente ng Pag-asa Island, naalarma nang makita ang barko ng CCG na naglayag malapit sa kanilang pampang. Sa video na ito ng mangingisda ng Pag-asa Island sa bayan ng Kalayaan na si Larry Hugo ay makikita ang pagdaan ng isang China Coast Guard ship 1 milya lamang ang layo mula sa kanilang pampang. Sana Junil ka ba din? China Coast Guard. Tayang kuha ng Coast Guard, agiruan lang. Marami pa kunit? Dari sa iyong kukwanan? Sana Juni law dato ka pa din dun. Aduh dyan sana saluyo. May nga nara sana dyan na kung dyan bungguan sana. Sa kanyang pahayag, naglabasan ang mga residente ng Pag-asa noong April 8 dahil hindi sila sanay na malapitan itong makita. Ayon sa kanya, sa unahan lang ng breakwater dumaan ang CCG ship sa silangang bahagi ng isla ng Barangay. Wala pang karagdagang impormasyon tungkol sa sagot ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa nangyaring alarma na ito. Iginiit ng China ang kanilang mga karapatan sa soberanya sa Pag-asa Island noong Huwebes, na inakusahan ng Pilipinas, bilang kapalit ng ilegal na pag-okupa sa lugar. Humingi na tayo ng kumpirmasyon mula sa Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, gayon din sa Department of Foreign Affairs kung may katotohanan o wala sa napaulat na presensya ng mga sasakyang pandagat ng China malapit sa Pag-asa Island, ngunit wala ni isa sa tatlong ahensya ang nakakaalam. Ang DFA, gayunpaman, ay dati nang tinutulan ang mga sinasabi ng China at iginiit na ang Pilipinas ang nagmamay-ari ng lugar. Ang Pag-asa Island ay isang isla sa Kalayaan Chain na hindi bababa sa 285 nautical miles mula sa Palawan. Matagal nang itinatag ng Pilipinas ang presensyang militar at sibilyan sa lugar. Ang swipang 9- claim ng China na ngayon ay 10- claim na sa karamihan ng West Philippine Sea binasura na noong 2016 ng Permanent Court of Arbitration. Ngunit patuloy pa rin ang hindi pagsunod ng buang na China sa international law at iginigiit pa rin ang imahinasyon nilang 10- line. Nadagdagan pa ang bilang ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels na namonitor ng Armed Forces of the Philippines sa Scarborough Shoal. Ayon sa AFP sa ngayon ay mayroong 4 na CCG vessels at 20 CMM vessels ang namataan sa naturang lugar. Mas mataas ito kumpara sa karaniwang 2 barko ng CCG na din deploy sa naturang lagoon.
Ngunit gayunpaman ay hindi pa malaman sa ngayon ng hukbong sandatahan ang dahilan sa dagdag deployment ng mga barko ng China sa Scarborough Shoal. Samantala, bukod dito ay iniulat din ng AFP na mayroon ding namataan na isang CCG ship at 4 na CMM vessel sa bisinidad malapit sa Ayungin Shoal. May isa pang CCG vessel, 14 na CMM vessels, at isa ring People's Liberation Army Navy ang namatam malapit sa Pag-asa Island. Habang may 3 rin barko ng CMM ang namonitor sa Panatag Shoal, pinatatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Zilian, kasunod ng umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China. Sinabi ng punong ehekutibo na hindi malinaw at walang alam ang kanyang administrasyon ukol sa umano'y gentleman's agreement. It turns out, we don't know, it is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation, there is no record, there is no... We were not briefed when I came into office. Wala lang nagsabi sa amin na merong ganung usapan. So, we're trying to read it up to now because from the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang official, dating government official, under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ay ang sinasabi sa agreement na yan, na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something we still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga. Kaya it's not a good situation. Dahil dito, pinasama ni Pangulong Marcos si Ambassador Huang Zilian, upang bigyang linaw ang nasabing usapin. Sa ngayon hinihintay na lamang ang pagbabalik bansa ni Huang mula sa Beijing. Nais mabatid ng Pangulo kung sino ang kausap, ano ang pinag-usapan at ano ang naging kasunduan at kung ito ba ay opisyal o personal na usapan dahil walang record na nagpapatunay hinggil dito. Binigyang diin ng Pangulo na kung walang record o dokumento ibig sabihin sikreto ang ginawang pag-uusap. Sinabi ng Pangulong Marcos na kapagtataka kung bakit ginawa itong sikreto kaya hindi ito isang magandang sitwasyon, hindi lubos maisip ng Presidente kung bakit kailangan magpermiso ng Pilipinas sa China. Gayong ang nasabing lugar ay sakop sa teritoryo ng bansa na bahagi ng Exclusive Economic Zone. Aniya, mahirap sundan ang nasabing kasunduan kaya nasabi niyang horrified siya sa nasabing kasunduan kung totoo man ito. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.